So ito mga kabarangay, pag-usapan po natin. So kagabi, yung sa panalo ng Ginebra against Meralco, so nanood tayo, nakita po natin kung gaano ka-importante itong si Scottie Thompson. O kasi nung previous game, yung natalo yung Ginebra, ramdam mo yung kakulangan ng Ginebra pag wala si Scottie on the floor. Iba talaga yung nadadala niya to the game sa rebounding niya, sa depensa niya, sa aggressiveness niya, sa playmaking. He makes everyone on the team better. Diba? Hindi mo masusukat yan ng simpleng dami lang ng mga points. Pero makikita mo sa laro sa laro ng lahat ng mga kasama niya. At talagang naiaangat yung pong level of play ng buong Ginebra team pag nandyan si Scottie. Pag wala siya, ramdam mo na humihina yung team. Bumababa yung level ng buong team. So, yung pong kontrata ni Scottie ay papalapit na, okay? It's about to expire, and syempre, ang pinaka-logical way, of course, for the Ginebra and SMC is sign ulit itong si Scottie. Pirma siya ulit ng extension ng kanyang kontrata and to continue to be the face of the Ginebra franchise. Diba? Pero, syempre, dati mas simple lang yan. Nung wala pa yung mga Korean League, Japanese League. Ngayon, yung mga Japanese League, syempre, nakaano din yan. Nakita nila, uy, si Scottie, magiging free agent, walang kontrata. Syempre talagang naglalaway din yung mga Japanese at mga Korean teams kasi alam nila kung ano yung kayang dali ni Scottie to their teams So syempre kung kayang magbigay ng mataas yung San Miguel, yung korporasyon, mas kaya nilang i-double, i-triple yung kanilang offer. So dahil diyan sa sitwasyong 'yan, okay, usap-usapan ngayon. Ito ay puro lamang chismis lamang at usap-usapan lang ng mga tao na involved dito sa basketball na kaya daw nagkaroon ng interes yung San Miguel to support Perpetual sa NCAA ay para po pasiyahin itong si Scottie Thompson at wag na niyang isiping umalis. Okay? So yun po yung aking susubukang i-explain. Okay? So kagabi din in-interview si Assistant Coach Olsen Racela at kinumpirma niya actually na merong usapan pa lang between him at sa kampo ng Perpetual at ang sabi ni Snow Badwa, 'di ba, kung sakaling papasok siya, si Coach Mike, kaibigan natin 'yan, si Perpetual, will go down to assistant coach, si Coach Olsen yung will run the show. So yun yung isang usap-usapan diyan. So bakit importante yung move na to ng San Miguel to convince Scottie to stay. Okay? Ako po nag-attend ako nung yung ni-retire yung pong number ni Scottie Thompson diyan po sa Perpetual. Wala na pong makakagamit nung numero ni Scottie forever sa Perpetual. Dahil sobrang proud yung kanyang team sa naabot ni Scottie sa PBA, sa Gilas, at talagang love na love siya ng Perpetual community. Okay? Si Scottie po, pagkakaalam ko, dyan lang din malapit nakatira sa South area, sa Perpetual. Malapit sa Las Piñas. At madalas po, nandyan na siya, tinutulungan niya yung team, dyan siya nagpa-practice, yung kanyang pagmamahal sa kanyang alma mater is very strong. Okay? At yun na nga, siya po ay naging assistant team manager ng Perpetual. At you would see him in games ng Perpetual sa NCAA. Pero alam naman po natin, syempre mabigat yung mga kalaban nila. Yung mga San Beda, di ba? Supported by MVP, di ba? Yung nung huli yung Letran, yung Letran yung sinuportahan ng San Miguel Group, di ba? So mabibigat yung mga kalaban nila diyan na backed by very big people din. So talagang mahirap for Perpetual na mag-champion, makuha yung ultimate goal na mag-champion. Okay? At kaya sa akin, this is very, very attractive for Scottie if makukuha niya yung tulong ng San Miguel. Dahil they will accomplish something that has never been done before. Diba? Yung gawing dominante at mag-champion yung pong Perpetual dyan sa
NCAA, NCAA, na katulad ng ginawa ng San Miguel for Letran. Okay, so that is very attractive. At kung si Scotty yung maging dahilan nun, he would give that glory to the school, diba? Napakalaking achievement yon para kay Scotty. And it is something that is very close to his heart. And something that would make him very happy and fulfilled as a basketball player and as someone na doon nag-aral before. So, napakalaking bagay yon. Para yung perpetual ilagay mo sa mga elite sa college basketball. That is very rare and very talagang isang malaking achievement. And si Scotty Thompson lamang, because dahil ganun siya ka-valuable, dahil ganun siya ka-importante sa San Miguel Corporation, ang kayang magdala ng ganun sa perpetual. So, yun po ang nakikita kong rason po dyan. And ako, I would be very happy kasi nga marami din akong kaibigan dyan. Nung ito pong erase, ayan, nung sumali kami sa D-League dati, ang kapartner po namin ay Perpetual. Okay? Kasama po noon si Coach Arik Del Rosario, nung siya po ay nabubuhay pa, God bless his soul. Naging player namin si Scotty actually sa erase for I think isang ano lang yon, isang conference lang yun sa PBA D-League. Okay? So, meron po kaming ties sa Perpetual at ako, I will be very happy for the school to finally reach that yung kanilang pangarap na mag-champion. And of course, alam naman po natin, pag nag-champion yung isang school, tumataas yung prestige, dumadami yung enrollment, iba talaga yung level na nadadala pag nag-champion yung school mo sa either UAAP o sa NCAA. Kaya sana po matuloy. Okay, hindi ko alam kung gaano katotoo yung mga chismis na umiikot, pero yun na nga, si Olsen mukhang papunta na sa Perpetual. At sana nga, pero sinabi yung sa SMC, parang hindi nila sinasagot parang hindi nila kino-confirm. Pero sana nga ganun ang mangyari. Sana nga mag-sponsor yung pong mga SMC companies sa Perpetual. Makita mo na yung mga logo ng Perpetual, puro mga SMC group. At dahil nga, si Scotty napakabait. And yung victory na yon, that would be something na kumbaga more than the money more than the, kasi pera okay na si Scotty dyan, well taken care of naman siya, pero yung makapagdala ng ganon sa kanyang eskwelahan, that would be something big at something historic. At si Scotty Thompson lang ang nakapagdala nun dahil ganun siya ka-importante sa kanyang Ginebra team at sa Philippine basketball. So ayun guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parate. Sa Pasko, ayan, Ginebra versus Talk in Text, no? Maganda yan Try kong manood, okay? So see you po mga kabarangay. Bye-bye.